Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video to is mula na naman kay Boss Balita TV. So meron na itong pamagat na wala na, finish na si Pulong Duterte, naiyak si VP Sara, binasahan na ng korte. Huling-huli sa video. So yan yung panonorin natin ngayon, men. Alam ko naman na nakita nyo na to for sure. Itong about sa anak ni FPRRD na si Pulong Duterte, yung sa skandalo niya. So yan, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, Boss Balita TV, Pilipinoisy. So meron itong pamagat na wala na, finish na si Pulong Duterte, naiyak si VP Sara, binasahan na ng korte. Huling-huli sa video. So Boss Balita TV, Malacanang, Pilipinoisy. Like, comment, share, subscribe. Start. Kakagulat na balita. Grabe, Congressman Pulong Duterte, finish na. Huli na wala ng lusot, naiyak si Vice President Sara Duterte. Ayon sa nakalap nating impormasyon, kulong ang hatol dapat kay Pulong. Matapos umaming siya ang nasa videong Alangan naman, di ba? Mahirap naman kung palalampasin lang yan. Kasi kung palalampasin yan, ang pangit naman na porket ma-impluwensya ka or kilala kang tao is hindi ka na pwedeng panagutin. Diba? Bog, pinagtatanggol pa ni VP Sara Duterte. Grabe si Congressman Pulong Duterte, finish na. Huli na wala ng lusot, naiyak si VP Sara Duterte. Tara panoorin natin. Good afternoon po, Yusek. VP Sara Duterte calls the complaint against Congressman Pulong Duterte a part of the administration's political attacks. Your reaction po? Lakas ng trip talaga, no? Kapag may nakitang baho sa kanila, political attacks. Pero kapag sila yung may ginawang paninira sa admin, wala lang, sasabihin lang nila, need malaman ng taong bayan yung katotohanan. Diba? Ipaliwanag nyo yan. May paganyan-ganyan. Pero kapag sa kanila, political attacks lang yan. Anak ng teteng talaga. Oh. I have said during the last press briefing that the Vice President should have at least leveled up in her discussions, in her responses in certain issues. But it seems that she never heard anything in regard to that. Or she just refuses to listen. Hindi siya nag-level up. Mas parang bumaba pa. Kaya nga di mo rin talaga masasabi na parang paninirang lahat yung mga atake na ginagawa sa mga Duterte kasi may mga ebidensya eh. 'Di ba? May mga patunay na pinagkagagawa nga nila 'yan. Unlike them na yung pinagagawa lang nila, inaatake nila yung admin kung ano-ano. Like bangag daw yung presidente, something like that. Pero kung pakitaan mo naman ng mga results or whatsoever, hindi din naman maniniwala. 'Di ba? Yung sa Fulvoron video, kahit na sobrang fake naman. Gusto nilang paniwalaan nyo 'yun, 'di ba? Pero kapag yung admin or yung katotohanan na yung lumabas laban sa kanila, wala na. Biglang pa-victim na yung mga yan. Biglang babanat na pinopolitika lang kami. Grabe. Inuulit na muli ang kanyang mga excuses na pamumulitika, politicking. Kung ito ay patungkol sa inyong kapatid, sinabi niya po sa interview, hindi pa niya nakakausap si Congressman Pulong Duterte. At malamang ay hindi niya rin po nadinig ang interview sa kanyang kapatid. At ito po ay nasama na po sa news. At and I quote, sa Tagalog po ito. Pero parang ang hirap ding paniwalaan na hindi niya pa nakakausap yung kapatid niya. Kasi yung mga ganyan, matter of nila yan eh. Tawag dyan, image nila yan eh. 'Di ba? Dapat concern talaga si VP Sara dyan. Kasi syempre, if ever, wag naman sana, makatakbo pa siya this coming 2028. 'Di ba? Malaking kasiraan nila to. 'Di ba? Kasi yung image nila, yung pangalan nila na dulumisan tapos parang magwawalang pakilang siya. Hindi siya makikiusyoso sa kung ano yung nangyayari sa kapatid niya. Kayo ba naniniwala ba kayo? Comment down below. He said it in Cebuano. Sa akin mga kapatid na Davaoenyo, ngayon nakita nyo na naman ang video. Matagal-tagal na yon nangyari. Sige lang, decision nyo po pa rin kung sino ang iboboto nyo sa pagka-congressman sa unang district. Paawa effect Imbis mag-sorry, imbis sabihin ni Pulong na pasensya na kayo guys, nakagawa ako ng ganong kamalian. Baka wala, maintindihan pa ng mga DDS yun. 'Di ba? Like, willing pa rin sila magbulag-bulagan. Pero yung ganyan na, matagal na yung video na yan.
nasa sa inyo na lang kung iboboto nyo pa rin ako. Parang ganun lang, hindi man lang nag-sorry par. O makikialam sa Ani Duterte sa wikang Cebuano. Cited po ito sa isang news article ng Abante. Now, kung inamin naman po ni Congressman Pulong Duterte, ayon sa kanyang pag-interview, hindi niya tinanggi ang video. Papaano ipapahid ng Vice Presidente ang ginawang ito ng kanyang kapatid sa Pangulo at sa administrasyon? Nabanggit dito na ang pag-hire, pagkuha ng ibang mga kababaihan for their own satisfaction, ang sandaling kaligayahan, bakit ito ibibintang sa Pangulo? Hindi ba dapat sagutin naman na lamang nila kung ano ang complaint? Definitely. May ibinibintang din pala sila sa Pangulo niyan. Grabe. Nag-backfire. Ganun. Congressman Pulong Duterte is a public servant. He should know his obligations. He should know the laws. He should know what good traits of a leader should be. My goodness, kung nakita nyo lang yung defense ni Banat Bay dyan, grabe. Matatawa ka na lang talaga. Sabi ni Banat Bay, inoferan daw. Di ba? Inoferan daw si Pulong ng bugaw na, gumamit ng mga girls. Di ba? So, something like that. So, according daw kay Pulong, kay si Banat Bay nagsabi nito, according daw kay Pulong, na parang since daw sila, public servant naman siya. So, parang, di ba? Na lang siya, sinabayan niya na lang. Tapos sa dulo, nagkakagulatan kasi siningil. Like, yun, biglang libre. Like, panoorin nyo yung video ni Banat. Hindi, wag na lang kay Banat Bay. Doon kayo manood kay, Batang Maynila 2-8. Doon, tinignan niya yung, yung reasoning ni Banat Bay. Like, nakakatawa talaga. What good traits that a leader should describe himself. Ma'am, follow up po. How does Malacanang CVP Sara publicly defending Kong Pulong and their history of siding with figures involved in serious crimes like Pastor Kibuloy, who's facing sexual abuse and human trafficking charges? Ganyan po ang Grabe. nangyayari. Ganyan po ang nangyayari kapag ka po kakampi, kaibigan, parang gusto agad ipawalang sala at kailangan ibato ang kasalanan sa pamumulitika. I just would like to Di ba? Nakakatawa lang din talaga. Yung time din ni Kibuloy, di ba? Dalawa naman sana yung senador sa side nila. Ay di, tatlo. Si Bongo, si Robin Padilla, tapos si Bato. Imbis na anuhin na lang nila si Kibuloy, na Kibuloy, harapin mo na lang yung mga kaso mo. Total, kung hindi naman totoo yan, makakalaya ka naman or kaya ka naman naming asisan doon sa Senado or whatsoever. Yang ginawa, walang ganong calling. Biglang lang na, tanggalin nyo yung mga police dyan sa KOJC. Na parang papabor pa kay Kibuloy ba? Parang yung ganyan. Like, parang tayo pa yung ugagin parang dahil kawawa na daw yung mga tao sa KOJC. Something like that. Malay namin kung ginamit nyo lang yung KOJC as a front. Di ba? Para paawa effect. Di ba? Kung sinabihan nyo lang bulol. Kung sinabihan nyo na lang talaga si Kibuloy agad na, Kibuloy, halika, sama tayo dun sa Senado. Pag-uusapan natin yan. Diba? Di sana, wala nang ganyang gulo. Walang maiipit ng mga KOJC member. So, ganito din. Si VP Sara din. Ginawa niya na naman. Diba? Na imbis, yung i-confront yung kapatid niya, na, mo na lang yan. Diba? I-resolve mo yan. Mag-apology ka or whatsoever sa nagawa mo. Kasi, total, inamin mo naman din diba? So, bakit biglang i-defend pa ni VP Sara? Diba? Na pamumuliti ka lang. Sige, given na baka yung kalaban nyo sa politika, yung tawag dyan, anong term yan? Parang Trillanes ba? Nag-usig doon sa sa binugbog, 'di ba, na lumutang. What if lang naman, 'di ba? What if kalaban ng mga Duterte yung nagpalabas doon. Pero 'di ba dapat hindi tayo doon mag-focus. Doon tayo sa mag-focus na parang katotohanan 'yan Sumingaw yung baho na 'yan 'di ba? Alam niyo yung nakakainis na gagawa-gawa ka ng kalokohan. Tapos kapag may nakakita sa iyo, 'di ba? Yung nakakita sa'yo, yung sisisihin mo. Like for example, yung cheating. Nag-cheat ka kunyari sa asawa mo. May nahuli ka ng kapitbahay mo. Binidyohan ka, isinend sa asawa mo. Alam mo yung, imbis yung sarili mo yung sisihin mo kasi nag-cheat kang, malandi kang, makati ka.
'Di ba? Ang sisisihin mo yung kapitbahay mo na nag-video sa'yo, na nalaman ng asawa mo yung cheating mo. Alam niyo yung ganyan. Nakakainis, 'di ba? Na what if consequences nyo na lang din yan na nalaman or lumabas yung katotohanan or karma. 'Di ba? Nakakainis yung ganyan eh. Gagawa-gawa ka ng kalokohan, gagawa-gawa ka ng issue, tapos kapag ka lumabas, sisisihin mo yung nagpalabas. Di ba? Ayaw na lang maging accountable eh. Of one of the episodes of Gikan sa Masa Q&A, that's, if I'm not mistaken, that's March 10, 2024. Okay? When the president was interviewed by certain media personnel or vloggers, Pastor Kibuloy admitted that he was once complained of illegal conversion land. Illegal land conversion wherein she could be imprisoned for 6 years. Ang sabi po ni Pastor Kibuloy, nagpapasalamat siya kay Mayor, or tinawag niyang Tatay Digong, Mayor Digong, dahil si Mayor Digong ang lumakad. Pinuntahan ang dapat puntahan. So ano po ba ang nangyayari kapag ganito po ang sinasabi? So, kung dapat may managot Grabe. sa ginawa po ni Congressman Si Pio, Pulong. since kanya naman pong hindi i-deny, kanya pong inamin ng video, lumalabas sa kanyang interview, di dapat managot ang dapat managot. Tama, yung issue lang naman is yung nambugbog siya, 'di ba? At least naman makita din ng taong bayan na men, may temper tong taong to, 'di ba? Yun yung ano eh, like yung iba, parang inaano lang nila na pokpok lang naman yan, binugaw eh, something like that. Hindi naman yun yung issue eh. 'Di ba? Sige, for the sake of argument na lang. Kasi yung iba, 'di ba, well off naman talaga yung ano, yung ng babae ka or whatsoever. May ano ba, may wife ba si Pulong? Comment nga kayo sa baba. Basta something like that na yung iba is tawag lang daw ng ano, 'di ba? Kasi lalaki, something like that. Sige, sabihin na natin na ano lang, for the sake of argument, walang problema doon para sa inyo mga DDS. Pero yung pambubugbog, 'di ba? Paano nyo i-excuse yun? Yun lang naman eh, 'di ba? Hindi mo pwedeng ilagay sa kamay mo yung ano, batas. Yun lang. Nasanay kasi kayo eh na kapag kumprontahan agad, 'di ba? Batok agad. Tapos kapag singilan time na, ayaw harapin. 'Di ba? Biglang ano agad na paninira lang 'yan, pamumulitika ng tokwa. Tina Panganiban Perez, GMA News. Good afternoon po, Yusek. In a recent interview, Vice President Sara Duterte said every time may issue raw po against the Marcos administration, inaatake raw po ang mga kalaban. And may I read part of her quote? Merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Liza Marcos at nandoon sa police report, cocaine yung sinasabi nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nilang hinila, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Your comment po, ma'am. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang, kay First Lady. Unang-una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas, March 10, 2025. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. March 11, nagkaroon po. Kaso lang, di nila paniniwalaan yan eh. Diba? Ito yung nakakainis sa mga tupar kasi alam niyo yung inuusig nila yung admin na sabihin ito or whatsoever, magpaliwanag ka. Tapos kapag ka nagpaliwanag naman, hindi naman nila paniniwalaan. Like ano pa yung point? Kapag hindi naman nagpaliwanag, aanuhin nila na, oy, natahimik ka, siguro totoo. Ang gulo ng utak, di ba? Pero kapag sila yung tinanong, wala. Biglang dive na, pamumuliti ka lang daw. Ng event, si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's May 11, 2025. Pwede po ba natin ipakita? Ayan. Makikita po natin na kasama niya ang ilan sa mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Nandiyan po si Dr. Cristina Lim Yuso, National President, Mrs. Teresita Gonzalez, GSP Central Board Member, at si Mrs. Rosaline Davadilla, National Executive Director. March 11 po, nang naaresto or dinala ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Papaano po ito ma-correlate
kay First Lady. Samantalang March 11, nandito na siya sa Pilipinas, kasama ang sinabi po natin mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Ito po, ang sinabi ni VP Sara, ay walang paggalang sa pamunuan, sa organisasyon ng Girl Scouts of the Philippines. Pinapalabas niya na ang event na to ay hindi nangyari. Bilang Vice Presidente, hindi po ba dapat? Diba? I-realize nyo men kung sino yung tunay na namumulitika. Yung namumulitika na, sige, sabihin na lang natin, both parties namumulitika for the sake of argument. Pero sino yung worst na or literal na namumulitika? Diba? Yung nagsilabasan, yung mga baho ng mga Duterte na may katotohanan naman. Or yung mga ibinabatong issue ng mga Duterte sa administration na questionable, walang katotohanan, walang ebidensya. Ay, nako. Kung itong mga taong kung itong nabanggit ko, from the Girl Scouts of the Philippines, ay totoong nagkaroon ng meeting sa ating First Lady. So, tanong natin, dapat pa bang paniwalaan ang mga sinasabi ni Vice Presidente? Kung sa kanya naman pala nanggagaling ang mga fake news at disinformation na ito. Ma'am, the Vice President was also asked about the alleged increasing or intensifying drug problem in the country. Your assessment po? Ano po yung assessment? Increasing drugs? Opo, drug Cases? problem. Okay. Unang-una po ay nadinig natin ang kanyang sinabi. Ang tanong lang natin, doon sa reporter, saan po kaya niya nakuha yung kanyang datos para sabihing lumalala ang problema ng illegal na droga sa bansa? Maaari po ba nating ipakita ang mga naging accomplishments ng PIDEA at ng PNP? Diba? Yun, babanat na naman sila about sa mga drugs dito sa Pilipinas. Diba? Kasi pataas ng pataas daw, according daw kay VP Sara. Ano yung isa sa nakakatawa par? Nung mga nakaraang taon, may nahuling bilyon na drugs. Ano yung komento nila? Scripted. Scripted, di totoo yan. So ano ba talaga yung gusto ng mga tumin? Diba? Ibalik yung war on drugs na tsugian. Diba? Para si PBBM na naman yung ma-ICC after ng term niya. Diba? Men, bad move yun. Diba? Kung sasabihin naman nila na ituloy ni PBBM yung war on drugs, edi pwede nilang questionin. Diba? Ki-questionin na naman ng mga DDS yan. Oh, pinahuli mo pa si FPRRD, gagawin mo rin naman pala yung war on drugs. Diba? So, saan ba lulugar yung admin? Diba? Kasi para sa inyo, ngayon, talamak na yung drugs. Pero kapag may mahuli naman yung mga PIDEA, may mga na-raid yung mga pulis natin, sasabihin nyo, scripted, hindi totoo. Diba? Like men, kayo na lang puro palagi tama. Grabe. Ay, nako. Yan o. Makikita niyo po sa screen kung ano po yung mga nangyari at naging accomplishments po ng PIDEA at PNP. Naiinis kasi sila kasi yung may mga raid kasi yung kapulisan na nakakakuha sila ng drugs na wala natsuchugi. Naiinis sila doon. Siguro ayaw nilang mapintahan yung na okay naman pala, pwede naman palang lutasin yung problema kontra droga without killings, 'di ba? Na parang kapag nakita mo bang, tumba agad. Encourage them to fight. Kaya ayaw nilang i-promote. Kaya kahit na may magandang nagawa yung admin about war on drugs, wala. Tawag dyan, ini-spoon feed nila yung mga DDS supporters nila na scripted yan, huwag kayong maniwala dyan. War on drugs lang yung effective na panglutas sa droga. Diba? Killings, diba? Dapat ganun, tsugian yung dating. I think yan yung gusto nilang palabasin. So, saan po kaya nanggagaling ang datos na itinatanong kay VP Sara? Saan kaya? Hindi po totoo na lumalala. Mas marami pong accomplishments ang ating ang administrasyon po ni Pangulong Marcos Jr. Sa katunayan, from July 1, 2022 to December 30, 2024, 94,050 anti-illegal drug operations had been conducted, which resulted in the arrest of 127,155 drug personalities and seizure 127,000. Ulit ha.
illegal drug operations had been conducted, which resulted in the arrest of 127,155 drug personalities 127,000 yung naaresto. Kaya ayaw nilang ano to eh. Ayaw nilang i-share din to. 'Di ba? Ayaw nilang tingnan to as a successful mission. Kasi alam nila sa sarili nila, men, grabe. Pwede naman palang arestuhin lang yung 127,000. 'Di ba? Nang walang killings. Or I mean, sige, sabihin na natin for the sake of argument, meron talagang mga ulul dyan. 'Di ba? Na mga nahuli about sa drugs. Pero, men, sino ba tayo para mag-decide agad? Why not give them justice, due process? 'Di ba? Which is, yun din naman yung hinahanap nila nung nahuli si FPRRD. 'Di ba? Tapos ngayon, ang gusto nila, well, siguro, sobrang saya nila nung 30,000 na victim ng EJK. Pero dito sa 127,000, ayaw nilang tingnan to. Kasi bakit mabuhay pa yung mga yan? Wala eh. Nasanay sila sa tsugian mode. and seizure of 52.49 billion pesos of illegal drugs. Naku. Ang laki. Ma'am, last na po from my end. May quote din po si VP about you po. Ang sabi po niya, sumasagot lang naman ako sa kanya. Hindi ako tao na kilala na unang nakikipag-away. Lagi ako ay sumasagot lang. Sinagot ko na yan dati. No, sino dito yung naniniwala na hindi si VP Sara yung tipo na nakikipag-away talaga? Sumasagot lang daw siya. Eh bakit? About ba doon sa papatsugi niya yung presidente, yung first lady, yung speaker? Inunahan ba sila ni PBBM? Di ba? Sige, sabihin natin may natatanggap siyang death threats. Pero ang tanong, na-confirm niya na ba yun na mula yun sa Pangulo mismo or sa First Lady? Or ang Pangulo ba mismo yung nag-threat sa kanya or yung First Lady? Hindi naman, di ba? Pero ano yung ginawa ni VP Sara? Romualdez, Elisa Marcos, PBBM, ipapatsugi ko kayo. Nag-hire na ako ng assassin. Alam niyo yung ganyan pa? Ay, nako. In garbage out, pumapasok sa kanya basura, lumalabas sa kanya basura. Your comment po. Okay. Nung sinabi niyang garbage in, garbage out, ang pinatutukulan po doon na tanong ay patungkol sa pag-iimbestiga. Kautusan po ng Pangulo na magkaroon ng pag-iimbestiga sa nagiging problema Prime ng mga water. consumers dito sa prime water na alam naman natin na pag-aari ng mga Aroy. bilyar. Diba? O ayan, pinoprotektahan na naman yung bilyar. Imbes na warningan niya rin si bilyar na, bilyar, ayusin niyo nga yung negosyo nyo. Diba? Maglabas kayo ng statement. Palawanag niyo sa taong bayan na ganito, ganyan, ganito, ganyan. Hindi yung, pinopolitikan niyo naman si bilyar kasi kumampi sa amin. Bakit ba? May narinig ba kayo na sinabi ng Pangulo na, pinopolitikan niyo lang si Amy Marcos kaya nandyan siya sa kabilang party niyo. Wala namang ganyang comment, diba? Tahimik lang. Ang ibig niya bang sabihin na basura ay yung Uy, don't tell me, may tumawag. na paimbestigahan ang prime water? Sa mga kababayan natin, mga consumers ng prime water, ganito po ba dapat natin ituring ang kautusan ng Pangulo na basura or walang kwenta, walang saysay? Kaya nung sinabi sa atin ng Pangulo na ipag-uutos niya ang pag-iimbestiga at ito naman ay aking ipinahayag sa inyo, basura ba ang pag-uutos na yun ng Pangulo? Parang lumalabas tuloy na hindi ka sa tao. Hindi ka sa sa mga ordinaryong tao. 'Di ba? Imbes na kampihan mo yung isang tao which is yung mga bilyar. Why not kampihan mo yung mga kababayan mo? Yung mga nasasakupan mo kasi vice president ka eh. 'Di ba? Yung mga nasasakupan mo na yung napirwisyo ng prime water. Ay nako, Bibi Sara. Dahil sa kanya ay walang kwenta ito. Dahil, tandaan natin, hindi niya siguro alam kung ano ang mga reklamo nationwide na ng mga consumers ng prime waters. Baka alam niya rin. Baka alam niya rin. Pero syempre, Villar yan eh. Diba? Some kind loyal sa mga Duterte yan eh. Sayang din yung isang vote niya if ever manalo si Villar. Pero sana wag na nating, huwag yan, iboto, Nakiusap. At dahil siguro involved ang pamilya Villar at ang sabi niya, ang tunay na kaibigan ay walang iwanan. Sana all. Marahil ito rin po siguro ang dahilan kung bakit hindi naman agad nagkaroon ng pag-iimbestiga.
sa mga hinaing ng mga consumers ng prime water sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. Eden Santos, Net 25. Ayan na, ito na. Si Auntie Eden. Ito yung pinaka Good morning po, Yusek. Binatikos po ni dating presidential spokesperson Atty. Harry Roque yung anyay lantarang katiwalian ng mga Marcos sa gitna po ng investigasyon ng Hong Kong sa umano'y gold-linked money laundering activities. Ito po yung nabanggit din sa isang media entity dito sa Pilipinas, bukod po doon sa mga report from Hong Kong and Taiwan. Nakarating na po ba ito sa kaalaman ng Pangulo? Ano po yung kanyang reaction kaugnay nitong panibagong allegation po na ito? Wala pong katotohanan. Tsaka, bakit ba pinipick up pa yung mga allegation nila Harry Roque o ng kabila? Every time may allegation sila, wala namang wala namang katotohanan eh. 'Di ba? Or hindi naman nila mapatunayan. Puro hearsay lang. Di pa nga nila napapatunayan yung sa Puluron video eh. Alam mo yung nakakainis par na subo lang or spoon feed ng issue. Tapos ito naman mga supporter, kahit na alam nila na yung unang in-spoon feed is hindi naman napatunayan, 'di ba? Yung pangalawa, ano na naman nila, makikisakay na naman sila na ito, ano na naman to? Kapag hindi naman umubra, sasabihin na naman doon sa pangatlo, ano na naman to? Imbis na ang questionin nila, nakailang nakailang intriga na to Tapos wala namang katotohanan 'Di ba? Di ba dapat tingnan muna nila na, I think wala nang credibility itong taong to 'Di ba? Dapat ganun. Kaso, yung mga supporter din nila, isa din sila sa umaasa na makabawi man lang sa administration. Kaso, wala. Nahihirapan sila I think hindi talaga sila uubra, ganun. Yun lang po. So yung categorically deny po ito. Walang katotohanan. Doon po sa pagdalo ng Pangulo kanina po sa One Cebu rally sa Cebu, yung po ang presensya ng Pangulong Marcos ay sign po ba yon na yung suporta niya kay suspended Cebu Governor Gwen Garcia ay parang sign din na sinusuportahan niya yung paglabag or hindi pagsunod ni Governor Gwen doon po sa kautusan ng Ombudsman? Wala po tayo nakikitang ganun. Yun lang po. Sobrang hilaw. Parang si Attorney Claire, tinitipin niya ng sagot itong si Eden. Reporter ng Iglesia, diba? Ng Net 25. So anyways, hanggang dito na lang muna. So kayo na masasabi niyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yun sa comment section. So again, ang video to is mula kay Boss Balita TV. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, courtesy din sa Malacanang Palace at kay Attorney Claire Castro, UC Claire Castro. So support nyo rin yung YouTube channel niya, Batas with Attorney Claire. So again, that's it. Anyways, bago nyo rin iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun grabe si Madam Eden. Talaga tinipid ni Attorney Claire ng sagot. So yan nga yung sinabi niya dito na parang about doon sa Gwen Garcia thing. 'Di ba na parang porket ba pumunta yung Pangulo doon, susuportahan niya na yung hindi pagsunod ni Gwen Garcia sa desisyon ng ombudsman na masuspindi, something like that. Yung sobrang lakas din talaga maka-intriga ng Net 25 na to Well, di na tayo magugulat yan. Is parang pakawala ng iglesia, 'di ba? So kaya naman bahalang humusga doon kay Madam Eden So I think doon muna tayo sa prime water, or I think tapos na tayo doon sa prime water. Sa issue naman sa prime water, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo na imbis gumit na si BP Sara. Sige, kahit sabihin na lang natin na gumit na. Hindi yung isiselect or doon agad siya papanig kay Villar. Porkit ba makikinabang siya if ever manalo yung taong yan? Di ba? Nakakainis yung ganyan na nagpaparami lang kayo ng Senado dyan. I mean ng mga senador para makatulong sa impeachment. Kaya kahit mali na, I think same talaga sila ng pattern Si BP Sara, si Harry Roque, si Banat Bay, wala lang, same lang sila ng pattern na kapag may nakita ng mali sa kanila, biglang ilulusot nila yun sa pamumulitika. Nanak ng teting. Tinamad magpalusot pamumulitika agad yung
'Di ba? Pero yun nga, men, sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Na yun nga, sige, pagpalagay na lang natin kasi yun nga yung pinapalabas nila na narrative always, 'di ba, na kapag ka may baho na sumingaw sa kanila, biglang papahira nila yan na na pamumulitika. Well, sige, sabihin na natin, may konting halong pamumulitika. Ang tanong, hindi ba totoo yung mga nagsilabasang issue na yan? Gawa-gawa ba yan? Paninira ba yan? 'Di ba? Patunayan nyo. Ngayon, kung napatunayan nyo na hindi yan totoo, doon, baka maniwala pa kami na pamumulitika nga. 'Di ba? Pero yung ganyan, totoo naman. Yung mga nagsilabasang baho. Tsaka, don't get me wrong. Yung nangyari ngayon kay Pulong, 'di ba? Parang ayaw nilang maungkat. Sasabihin lang nila, pamumulitika yan. Do you think ba, if ever lang, for example, palitan natin si Pulong, sino ba yung isisingit natin dyan? For example, sino ba yung senador? Si Soto. For example, si Soto yung nagkaganon sa pinagagawa ni Pulong. For example, si Soto yung gumawa sa ginawa ni Pulong. Do you think hindi nila ilalabas yan? Diba? Do you think hindi nila ilalabas yan? Uy, ano ba tong miyembro ng alyansa? Nambugbog daw sa bar. Diba? Do you think hindi nila ilalabas yan? Parang aanuhin lang nila na hindi natin ilalabas yan. Kasi lalabas na pamumulitika tayo. Wow! Banal! Diba? Tsaka yun nga, actually, natawa ako dun sa kasi, syempre, alam naman natin talaga na pamumulitika, mostly yung mangyayari talaga kapag ka-eleksyon. Alangan naman. Mahirap naman kung bidding yung mangyayari. Mahirap naman kung love and romance yung mangyayari kapag ka-politika. Hindi eleksyon, hindi mamumulitika ka talaga. Kasi hindi ka naman mananalo kung hindi ka marunong mamulitika. Diba? Yun nga lang, yung mga baho nyo, huwag nyong isisi sa kalaban nyo. Nagagamitin nila yan laban sa inyo. Diba? Kasi ginawa nyo rin naman yan Pinaggagawa nyo yan Diba? Dapat maging accountable na lang kayo. Diba? Like sabi ko nga sa inyo, parang nag-cheat ka lang. Nag-cheat ka, nabidyohan ka ng kapitbahay mo, tapos ngayon, nalaman ng asawa mo, sinisisi mo yung kapitbahay mo kung bakit ka iniwan ng asawa mo. Di ba dapat sisihin mo yung sarili mong makati ka? Nag-cheat ka Di ba? Alam niyo yung ganyang mindset para TDS classic. Anyways, hanggang dito na lang muna. So, kayo ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Boss Balita TV, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.